condensed milk. 1.5 cup siya, yun. Kita ba? Yan. 1.5 cup na condensed milk. Some butter, yung napatunaw na, nagdinunaw na butter. Tapos mga 1 cup na white sugar. Tapos kailangan din natin ng 2 cups na powdered milk. Itong gagamitin ko yung Nido from Nestle. Tapos 150 gram na coconut cream powder. Yan. Ayun, nakikita naman eh. Coconut milk powder. Yeah. 150 gram. So, itong isang buong pack ang gagamitin. Tapos, kailangan din ng isang egg yolk. Yun. Ngayon ang aking pagbabalutan o paghuhulmahan ay itong small paper cups. Diyan ko siya mamaya ihuhulma. Okay? So, procedure tayo. Dito sa aking saucepan, diyan ko siya paghahaluin lahat. So, dito sa saucepan na to, akin siyang iinitin yung condensed milk. Over medium heat lang, hindi naka-high. Yan. Haluin at baka tumikit. So, mainit na siya. Hahaluin ninyo ng hahaluin para hindi didikit yung gatas. Tapos dito, nakikita nyo yung egg yolk doon, yung isang egg yolk. Babatiin natin siya. Pagkatapos, ilalagay ko yung kalahati nitong condensed milk doon sa egg yolk. Hahaluin para mag-blend sila. Tayo natin yung mainit dito eh. So, pagkatapos, ilalagay itong 150 gram na coconut powder cream milk. So, ilalagay natin dyan. At hahaluin. Ibabalik natin itong saucepan at ilalagay uli natin itong mixture ng egg yolk, coconut powder cream milk, at yung kalahati ng condensed milk. Hahaluin ng hahaluin. Teka, sisimutin muna natin. Yan. Tapos hahaluin ng hahaluin. Over medium heat lang, wag naka-high. So ngayon, medyo
thick na yung ating mixture, papatayin natin yung kalan. So, isi-set aside ko muna kasi masyadong mainit. Mainit kasi dyan. Tapos dito, lalagyan natin itong melted butter kasama nung powdered na milk. So, itong powdered milk, sandali. Itong nido na powdered milk, bali, ano siya, 2 cups, lalagay natin dyan. Pagkatapos, kumukulo. Lalagay natin itong melted butter at ibubuhos itong mixture na to. Bubuhos dyan. Tapos hahaluin ng hahaluin. Haluin ng hahaluin hanggang sa mag-blend sila. So, nakita nyo, thick na yung ating ayun, makapal na yung, nag-thickened na yung mixture. So, palalamigin ko ito. Ilalagay ko siya sa chill. I-chill ko siya pala. I-chill natin siya for about 45 minutes. Mamaya na natin siya i-form. So, ito na siya. Matigas na, napatigas. Mas madali kasi siyang hulmahin kapag pinalamig mo muna at tumitigas ng yung texture niya, titigas siya kapag napalamig. So madali siyang hulmahin. Tapos ito yung paper cups na siyang gagamitin kong pagbabalutan ng yema balls. Ito na yung mga nagawa ko. Yan. Nabalot na sa paper cups. So, nilagay ko na sa paper cups. So, ngayon, papakita ko kung paano gagawin. Madali lang naman. I-roll nyo lang sa sugar. Ito yung gamit ng sugar. Ganon. Hindi pwedeng hindi gamitan ng kamay kasi malagkit. Medyo dumidikit pa. So, i-roll nyo lang ng ganon. Tapos, lalagay sa paper cups. Yon. So, meron na kayong yema balls. Yan. So, ganun lang. Roll natin ng ganon. Sa sugar. Tapos, ilalagay sa paper cups. So, tatapusin ko muna itong aking pagbalot. Ayan, yung mga nagawa ko na. Tatapusin ko lang muna at hanggang mamaya.